Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is the glory of God in the church. And our scripture for today is Ephesians chapter 3 verse 21. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So, sinasabi sa verse na lahat ng kapurihan at kalwalhatian sa pamamagitan natin na Iglesia ni Cristo ay magpapasalin lahi or ibig sabihin nagpapass siya through generations kasi itong paniniwala natin sa Panginoon, yung pagpupuri natin sa Kanya, hindi lang naman siya ngayon, kumbaga nauna na yung mga unang generations natin and hanggang ngayon is na-apply natin siya at sa mga susunod na henerasyon ay yung goal natin. Our first teaching is the church is the instrument of redemption. So yung church yung ginagamit ng Panginoon na daluyan or na instrumento upang maipahayag sa atin ang kanyang mga salita, upang maipahayag sa atin kung paano tayo maliligtas sa ating mga kasalanan, kung paano tayo magre-repent sa ating mga kasalanan, at kung ano ang kailangan natin gawin upang maligtas tayo. Second, the church is the light of God's glory. So, ang church kasi hindi lang siya building. So, sinabi natin sa mga nauna nating devotion na church is not a building but it's a person kung saan namamalagi ang Panginoon. So, tayo mismo ang church and tayo ang light of God's glory. Ibig sabihin tayo ang nagbibigay buhay. Tayo ang sa atin nagmumula yung pagpupuri natin sa Panginoon. So, kung tayo nagpupuri tayo sa Panginoon, naiengganyo din natin yung iba na magpuri din sa Kanya. Third, the church is the weight of God's glory. So, dahil sa church, nagbubuhos ng maraming biyaya ang Panginoon. In return, yung church naman ang nagbubuhos din ng maraming pagpupuri sa Panginoon. So, the more na binibigay ang Panginoon ng biyaya, the more na nagpupuri tayo. Our first application is be an instrument of change for God's glory. So, dapat tayo sa sarili natin, maging instrument tayo ng pagbabago. Ibig sabihin, kung meron tayong mga nakikitang mali sa ating paligid, kung meron tayo, alam natin na kasalanan yun or what, tayo mismo yung naging instrument upang mabago ang paligid natin na hindi gumagawa ng tama. Dahil kapag binabago natin ito, napapapurihan natin ang Panginoon. Kumbaga, lahat ng ginagawa natin na magkaganda is lahat itinataas natin sa Panginoon. Kumbaga, to God be the glory. Second, be a light so that others may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, kailangan tayo, maging mabait tayo sa kapwa natin, tumulong tayo kapag meron tayong kakayahan upang makita nila sa atin yung mga magagandang ginagawa natin. For example, kasi may maganda kang ginawa sa ibang tao. Makikita nila yun na kaya ka may maganda ginagawa kasi maganda yung ginagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ka nag-share ng blessings sa kanila kasi nauna ka nang bigyan ng Panginoon ng blessings. And last but not the least, be the presence of God through which others can feel love of Christ. So, kailangan maramdaman ng ibang tao yung presensya ng Panginoon sa atin. Kailangan maramdaman nila kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin sa pamamagitan natin. Magpagamit ka sa Lord. Magpagamit ka sa Kanya upang ma-share mo ang kabutihan ng Panginoon. Kailangan kapag nakikita ka nila is nakikita nila si Kristo sa iyo. So that ma-feel din nila sa pamamagitan mo, ma-feel nila kung gaano sila kamahal ng Panginoon. So yun lamang po and see you again on our next 365 daily devotion.